Nakaharap pa sa kuya. Nang makita ang kapatid ang dalaga, pinuri siya ng kuya na maganda. Sa kanilang edad, palihim pang nagbabasa ng magazine ang kuya. Hindi pa nila naisip na malaki na sila. Pero parang wala lang ito sa ina. Kinulong pa sila sa loob ng 3 taon. Sa isang kwarto. Sa loob ng 3 taon, walang privacy sa mga magkakapatid. Dahil komplikado ang pamilya. Nang bata pa ang ina, umibig sa kanyang tito. Dahil ayaw ng pamilya, lumipad sila sa probinsya. Saka nagkaroon ng 4 na anak. Kahit na magkamag-anak, pero malusog naman ang mga anak. Akala nila ay masaya ang buhay. Sinong mag-aakala na darating ang problema? Sa araw ng kaarawan ng anak, dumating ang bangungot. Namatay ang mister dahil sa aksidente. Kaya naiwan sa ina ang 4 na mga anak. Simula nang magpakasal sila, sarili lang ang inaatupag ng ina. Hindi siya marunong mag-alaga. Naubos na rin ang kanilang pera. Walang magawa ang ina kundi umuwi sa mga magulang. Sinabi niya sa mga bata na mayaman ang lolo at lola. Dahil sa isang rason, hindi niya ito binanggit. Ngayon wala na silang mapuntahan kundi sila. Nung gabi, pumunta sila sa bahay ng lolo at lola. Pero hinarap sila ng supladang lola. Wala siyang damdamin. Dinala sila sa isang lumang kwarto. Magsiksikan ng 4 na bata sa isang kama. Buong araw dapat doon lang sila. Hindi sila pwedeng lumabas. Sinabihan pa sila ng ina. Huwag ipaalam sa lolo na nandoon sila. Dahil nung bata siya ay may nagawang mali. Kailangan niya munang ayusin ang relasyon. Sa kanya sila may lalabas, at makakain ng matamis at maanghang. Malaki at mabilog ang sinabi ng ina. Naniwala naman ang mga bata. Pero ang di nila alam, may ibang pakay ang ina. Minsan tinitingnan ng ina ang mga bata. Sa bawat dating niya, may dala siyang mga laruan. Pero lumalaki na ang mga bata. Gusto nilang makalaya. Tinanong ang ina, bakit hindi sila pwedeng ipaalam sa lolo? Maingay naman ang isa na gustong maglaro sa labas. Pumasok ang lola nang marinig ang ingay. Biglang sumigaw ang bata. Agad tinakpan ng lola ang bibig nito. Pero nakita ito ng kapatid. Kaya kinagat niya ang lola. Pero tinulak lang siya. Galit na tinanong ng lola ang ina. Puro ba masasama ang mga anak niya? Inutusan niya ito na maghubad. Nang makita nila ang mga sugat ng ina, binalaan sila ng lola. Ito ang parusa sa hindi sumusunod. Natakot ang mga bata at ayaw nang magpasaway. Pero sa totoo ang mga sugat sa likod ng ina. Nang dahil ito noon ay sinuwi niya ang mga magulang. At nakipagrelasyon sa tito, nagkaanak pa, kaya pinagalitan ng ina. Dahil magkamag-anak, at may 4 na anak pa. Para sa reputasyon, kaya kinulong sila. Pero sa paglipas ng panahon, tumatagal din ang oras na. Hindi sila pinupuntahan ng ina. Hindi maintindihan ng bata, bakit bago lagi ang damit ng ina. Maayos pa ang buhok nito. Halatang maayos ang buhay. Pero di pa rin sila pinapalaya. Hanggang sa araw na ito, natuklasan ng magkakapatid, na may party sa baba, na curious ang magkapatid, kaya palihim na lumabas. Nakita nila ang ina, na may kasamang lalaki, na naghalikan. Simula nung araw na iyon, mas kumonti pa ang pagbisita ng ina. Minsan isang beses lang sa loob ng 2 buwan. Dahil hindi maasahan ng ina. Ang ate at kuya na lang ang nag-alaga sa mga kapatid. Pero bata pa rin sila. Naniniwala pa rin sa ina. Ganito sila sa loob ng 3 taon. Hindi pa rin sila pinalabas ng ina. Pero dahil lumalaki na rin, nagiging binata at dalaga na si ate at kuya. Parang nag-iba na rin ang relasyon nilang magkapatid. Malambing sila. Hanggang ngayon, nakita ng lola ang ginagawa nila. Nang makita ang pamilyar na eksena, sinabi ng lola, tulad ng inaasahan, parehas lang ang bunga. Nalaman nila na ang ina nila ay minahal ang tito, at isinilang sila, para hindi na maulit ang kasalanan ng ina. Kinuha ng lola ang gunting, saka ginupit ang buhok ng bata, pero lumaban ang kuya, kaya napigilan ang lola. Dahil dito, silang dalawa ay, dahil kinulong ng ina sa iisang kwarto, mas naging malapit pa sa isa't isa. Hanggang ngayon, pagkatapos ng 1 taon, binisita na sila ng ina. Gusto lang ng mga bata na makalabas dito. Pero sabi ng ina, may pera na siya ngayon. Konting oras pa, magpapakasal na ang ina sa iba. Pag may pera na ay kukunin na niya sila. Pagkasabi ay nagdala ng donut ang lola. Sabi ng lola sa kanila, ginawa ito ng ina para sa kanila. Dahil mahilig ang anak sa matatamis. Inubos niya itong lahat, pero hindi na siya magising. Pinatawag nila ang ina. Nang makita ang anak, hindi alam ng ina ang gagawin. Binuhat ang anak at dinala sa ospital.
Pero di nila inakala, pagbalik na ina, binalita niya na namatay ang anak. Alam nilang may di tama, dahil namatay ang kapatid sa pagkain ng 4 na donut. Pero kung kumuha sila tag-isa-isa, ubos silang lahat, hindi na sila dapat magtagal. Habang nasa labas pa ang ina, nagplano silang tumakas, pero narinig pala ng lola ang kanilang pinag-uusapan. May dala siyang pamalo, pero hindi na sila mga bata. Mabilis lang at naaga nila ang pamalo mula sa lola. Kahit na inutusan sila na wag umalis, pero lumaban pa rin sila at tumakbo. Nakatakas sila mula sa kulungan. Sa huli, sumakay sila ng tren. Kahit di nila alam saan pupunta, mas gugustuhin nilang magpalaboy-laboy kesa sa makulong sa silid. Dahil gusto nilang harapin ang hinaharap.